This is my big bike na Fortress 400 netizens. Pero alam nyo ba na mayroong mini version nito? Silipin natin ngayong araw yung Fortress 160. Tara! So nakakatuwa netizens kasi itong isa sa mga dream natin na maxi scooter meron siyang mini version na 160cc. Panalo pagdating sa specs and features. Kasi biruin mo naka-hybrid engine na siya. Yan yung magbibigay ng extra torque boost na kakailanganin natin sa arangkada. Dual channel ABS at meron pang screen mirroring na kung saan pwedeng-pwede mag-navigate sa phone mo kahit yung mobile games pa ay makikita mo nagre-reflect sa screen ng motorsiklo mo na hindi natin basta-basta nakikita sa ganitong category. Pagdating naman sa looks, syempre smaller version nga siya ng Fortress 400. So, mababanaag mo talaga sa kanya nung bloodline ng Fortress. Parang ang first impression ko sa kanya is kamukha niya si Cubo ng Pokemon. Itsura kasi niya, mistulang may maskara. Meron pa siya ibang colorway, pero isa sa mga standout sa akin is either white or black. Very minimalist lang din yung decals ng isang to. May kita mo lang yung emblem ng Fortress 160 sa may bandang gilid. Yung tambutso niya, halos kaparehas at kamukha din itong sa 400 version. Mas magaan siya, syempre, kung ikukumpara mo dito sa 400cc. Aside dun sa kanyang fully digital meter panel na sobrang kitang-kita kahit sa direct sunlight, meron na din siyang USB port sa kanyang bulsa, nakasyang-kasya ang isang smartphone, fuel injected na rin ang kanyang engine kaya magiging matipid ito sa gasolina. Speaking of gasolina, ito yung fuel consumption niya at malayo na ang mararating mo bago ka magpagasolina ulit. 8 liters yung kanyang fuel tank capacity. Napakagandang combination yan kung naglo-long ride tayo. Sa makina meron tayong single overhead cam, liquid-cooled na para mabisa kahit gaano kahaba yung biyahe. No overheating, just make sure na tama yung coolant level ninyo. 160cc, naka-automatic CVT, so gas and go ka na lang. With a bore and stroke of 57.3 by 58.1 mm. Ngayon, pagdating naman sa performance, maximum power of 11.8 kilowatts at 8,500 RPM. Maximum torque, 13.7 Newton meters at 6,500 RPM. Saan kayang scooter masarap i-compare ang motorsiklo na to, netizens? Comment nyo naman sa ibaba at gagawa natin ng comparison video next vlog. Napakataas din ng ground clearance nito, 140 mm. Malapad po yung kanyang seat, so kahit yung pillion ride natin or OBR, hindi mangangalay sa mahabang biyahe. Siguro pakabitan mo na rin ng hybrid top box, especially yung pinakabago ngayon na version 3 nung hybrid Dura. Friendly din sa mga short riders ang seat height nito dahil 755 mm lang. Nung maupuan ko nga ito last time, ay abot ko naman sa height ko na 5'4". Meron tayong suspension na telescopic fork sa unahan at naka-telescopic coil spring oil naman sa likuran. I wonder if may kakasyang TRC Racing na suspension dito para ma-maximize